Paano mag-calculate ng draft survey? Sa video na ito, tuturuan ko po kayo kung paano mag-draft survey. Pwede nyong i-post lamang ang video kapag hindi kayo nakahabol. Mga kakailanganin: observe draft forward, port and starboard. Observe draft midship, port and starboard. Observe draft up, port and starboard. Keel correction kung meron man. Optional lamang ito, depende sa pagkagawa ng barko. Kadalasang gumagamit ng keel correction ay ang gawa ng China. Panglima, forward drop correction factor, midship drop correction factor, up drop correction factor, LBP o length between perpendiculars, LBD o length between drop marks, known weights o deductibles. Kasama na nito ang mga sumusunod: FO, DO, LO, ballast, freshwater, others o iba pang mga known weights, dark water density, at lightship. In this example, ito ang given data. Pakicopy lang po sa papel. Una, observe draft forward, port side 6.04 meters, starboard side 6.05 meters. Observe draft mid, port side 7.36 meters, starboard side 7.40 meters. Observe drop up, port side 8.79 meters, starboard side 8.79 meters. Keel correction 0. Forward correction factor 1.61 meters. Midship correction factor 0. Up correction factor 7.80 meters. LBP 180.01 meters. LBD 170.60 meters. Known weights: FO 1311.6 metric tons, DO 114.16 metric tons, LO 30.95 metric tons, ballast 63 metric tons, freshwater 176 metric tons, others 0, dark water density 1.024, lightship 7329 metric tons. Unang gagawin, halimbawa may nakuha na kayong data. Kunin ang mean drop ng bawat observed drop location, forward, midship, at up. Ito ang tinatawag na 6 points of the vessel. Sa pagkuha ng mean drop forward equals forward drop port side plus forward drop starboard side divided by 2. Sa mean drop mid naman, kunin nyo ang mid drop port side plus mid drop starboard side divided by 2. Ganon din sa mean drop up. Kunin nyo lang ang up drop port side plus up drop starboard side divided by 2. So ang resulta, mean drop forward equals 6.045 meters. Mean drop up is 8.79 meters. Mean drop mid is 7.38 meters. Paki-check lang po sa inyo kung tama sa inyo bago tayo mag-proceed sa second step. Ang pangalawang gagawin, kunin ang apparent trim. Sa pagkuha ng apparent trim, isubtract ang mean forward drop sa mean up drop. So, apparent trim equals mean up drop minus mean forward drop. Ang resulta, apparent trim equals 2.745 meters. Paki-check lang po. Ang next step po, kunin natin ang peak correction. Sa pagkuha ng peak correction, gawin lang ang mga sumusunod. Peak correction forward equals forward correction times apparent trim
divided by LBD o length between drop marks. Ganon din po sa P correction up. Sa pagkuha ng P correction up equals up correction times apparent trim divided by LBD o length between drop marks. Ganon din sa midship kung meron man. Sa example natin ito, wala pong correction yung midship natin, kaya hindi na po kailangan na isolve ito. So ang resulta po ng P correction forward ay minus 0.026 meters. Peak correction up plus 0.126 meters. Ang peak correction mid naman ay 0. Next step po, i-apply po natin ang P correction. So, mga dapat tandaan sa pag-apply ng P correction. Kapag po trim by the stern, forward correction ay i-subtract. Ang aft correction naman ay i-add. Kapag ang barko po ay trim by the head, ang forward correction ay i-add. Ang aft correction naman ay i-subtract. So, ang resulta, pagkatapos ma-applyan ng P correction ang drop, ganito na po. Drop forward 6.019 meters. Drop up 8.916 meters. Drop mid 7.38 meters. Next po na gagawin ay i-apply ang keel correction kung meron man. So, dito po sa example natin ay wala pong keel correction, kaya hindi po natin kailangang i-apply ang keel correction. So, leave it as it is na lang. So, kapag na-apply nyo na lahat ang correction, dito nyo na makukuha ang tinatawag na corrected drop o true observed drop. So, sa example natin ito, ang true observed drop ay ang mga sumusunod. Drop forward 6.019 meters. Drop up 8.916 meters. Drop mid 7.38 meters. Next po na gagawin ay ang kunin ang throw trim. Sa pagkuha ng throw trim, isubtract ang corrected drop forward sa corrected drop up. So, throw trim equals corrected drop up minus corrected drop forward. So, ang resulta po natin, ang throw trim ay equals to 2.897 meters. Paki-check lang po sa inyo. Next po na gagawin, kunin ang mean drop. So, sa pagkuha ng mean drop ay kailangang i-add ang corrected drop forward at corrected drop up at i-divide ng 2. So, mean drop equals corrected drop forward plus corrected drop up divided by 2. So, ang resulta po natin, mean drop equals 7.4675 meters. Paki-check lamang po. Next po na gagawin ay kunin po ang mean of mean. Sa pagkuha ng mean of mean ay kailangan i-add ang mean drop at corrected midship drop at i-divide ng 2. So, mean of mean equals mean drop plus corrected midship drop divided by 2. Ang resulta po, mean of mean equals 7.42375 meters. Paki-check po nga sa inyo kung tama. Next po na gagawin ay kunin ang quarter mean. Sa pagkuha ng quarter mean ay kailangan i-add ang mean of mean at corrected midship drop at i-divide ng 2. So, quarter mean equals mean of mean plus corrected midship drop divided by 2. So, ang resulta po,
quarter mean equals 7.401875 meters. Paki-check po sa inyo. Next po, kunin ang corresponding displacement ng quarter mean. Sa pagkuha ng corresponding displacement ng quarter mean, una, kunin ang quarter mean hanggang 2 decimal places lamang muna. Sa example natin ito, ang quarter mean ay 7.401875 meters. So, ang last 2 decimal places nito ay 7.40 meters. Hanapin sa hydrostatic table ang corresponding displacement, LCF at TPC ng 7.40 meters. So, ang resulta, corresponding hydrostatic displacement ay 29,638 metric tons. LCF naman ay negative 4.926. At ang TPC ay 42.96. At pagkatapos kunin ang displacement correction base sa remainder ng quarter mean. So quarter mean equals 7.401875 minus 7.40 equals 0.001875 times 100 equals 0.1875. Ito ang tinatawag na quarter mean remainder. At pagkatapos, i-multiply ang quarter mean remainder sa TPC upang makuha ang displacement correction remainder drop. So, ang resulta, displacement correction on remainder drop is equal to 0.1875 multiplied by TPC, which is 42.96. So, ang resulta ay 8.06 metric tons. So, the corresponding displacement of 7.401875 is equal to 29638 metric tons plus 8.06 metric tons. Ang total ay 29646.06 metric tons. Ang next step po, kunin ang first at second trim correction. Sa pagkuha ng first at second trim correction, gawin ang mga sumusunod. First trim correction equals through trim times LCF times TPC divided by LBP times 100. So, ang resulta, first trim correction equals negative 340.57 metric tons. So, the rules to be followed sa pag-name ng first trim correction. Trim by the stern, follow LCF sign. Trim by the head, reverse LCF sign. Second trim correction equals through trim raised to the power 2 times 50 times MTC difference divided by LBP. So, ang resulta, second trim correction equals 47.56 metric tons. Sa pagkuha ng MTC difference, kailangan kunin muna ang value ng MTC mula sa hydrostatic table. Ang value ng quarter mean plus 0.5 at ang value ng quarter mean minus 0.5. So, sa example natin ito, 7.4 meters plus 0.5 equals 7.90 meters. Ang corresponding MTC ng 7.90 meters ay 483.7. Ang corresponding value naman ng 7.4 minus 0.5, which is 6.90 meters, ay 463.3
3. So ang nakuha na NTC difference ng dalawa ay 20.4. So ang rules we follow in naming secant trim correction ay always add. Next po, i-apply ang first at secant trim correction sa displacement. So ang resulta, displacement corrected for trim is equal to 29353.05 metric tons. Paki-check lang po ang iyong sagot. So next po, kunin ang density correction at i-apply sa displacement. So sa pagkuha ng density correction, gawin ang mga sumusunod. Density correction equals displacement times 1.025 minus duct water density divided by 1.025. So sa example natin, ang duct water density ay 1.024. Tandaan lamang po na kapag ang water density ay more than 1.025, ang correction ay positive. Kapag lesser than 1.025 naman, ang correction ay negative. So since na less than 1.025 yung duct water density natin, so ang density correction ay i-subtract natin sa displacement corrected for trim. Displacement corrected for trim minus density correction. So ang resulta, displacement corrected for density is equal to 29324.41 metric tons. Next step ay i-apply ang light shift sa displacement para makuha ang dead weight. Dead weight equals displacement corrected for density minus light shift. So ang resulta, dead weight equals 21995.41 metric tons. Next step, i-apply ang non-weights. Cargo and constant equals dead weight minus non-weights. Ang resulta, cargo and constant equals 20300.14 metric tons. Tandaan, kapag initial drop survey ang ginawa at kapag ballast condition, ang resulta ay ang actual constant ng barko. Kapag loaded condition naman ang barko, ang nakuha ay ang cargo at constant ng barko. Next step, upang malaman kung ilan ang kargada, dapat i-deduct ang nakuha sa initial survey. Ipagpalagay na natin na ang barko ay naglo-loading at ang nakuha na constant ng initial drop survey ay 350 metric tons. So cargo loaded equals cargo and constant minus constant o quantity na nakuha during initial drop survey. Ang resulta, cargo loaded equals 19950.14 metric tons. Upang malaman kung ilan ang remaining cargo to load, i-deduct ang cargo loaded sa cargo book o yung cargo na dapat ilo-load. Halimbawa dito, mayroon dapat ilo-load na 34,000 metric tons at ang cargo loaded ay 19950.14 metric tons. Ibig sabihin, may natira pang 14,049.86 metric tons na kargamento na ilo-load sa barko. Remaining cargo to load equals cargo book minus cargo loaded. Dito po sa input section, dito nyo makikita yung mga kakailanganin, no? Gaya ng name of ship, cargo quantity, book, at saka or BL quantity, yung puerto, yung pizza,
Tapos yung mga dinidiscuss ko kanina, gaya ng observe drop, forward correction factor, mid-shift correction factor, up correction factor, scale correction, length between perpendiculars, length between drop marks, non-weights, duct water density, at light shift. Dito rin yung nasusulat yung pangalan, shipmate, saka ni kapitan. Ganito na yung itsura ng drop survey report. So, dito yung pangalan ni shipmate, yung kapitan, cargo surveyor, yung countersign niya. Additional info, simplified methods sa pagkuha ng quarter mean. Quarter mean equals 3 times corrected mid-shift drop plus mean drop divided by 4. Simplified methods sa pagkuha ng displacement corrected for density. Displacement corrected for density equals displacement times observed density divided by 1.025. So mga kabaro, sa mga gustong matuto ng programming sa Excel regarding dito sa drop survey, paki-comment lang po sa baba at babasahin natin yan. Maraming salamat po. So maraming salamat sa pagsubaybay mga kabaro. Naway may napulot kayong aral sa presentation video na ito. God bless you po. Thank you.